Ito sa Santiago 5:7 ng magandang balita, Biblia. Be patient until the Lord comes. From Good News Bible. So una, ano ba ibig sabihin nung magtiyaga? No? Magtiyaga daw tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kailan ba darating ang Panginoon? Hindi natin alam. Walang nakakaalam sa pagdating ng Panginoon. Tanging ang among Diyos ang siya nakakaalam kung kailan muli paririto ang ating Panginoong Kristo. So, hanggang doon daw, no? Magtitiyaga tayo. Hihintayin natin ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Tingnan muna natin ang ibig sabihin ba nung pagtitiyaga. Yan. What does patient or perseverance mean? The meaning of patient or perseverance is to be diligent and to strive despite the challenges or hardships faced. This means not giving up easily and continuously striving to achieve a goal, even when difficulties or challenges arise. Perseverance is related to being patient and enduring through the process. It doesn't stop. So yung palang patient or perseverance, magpagtsatsaga, kinakailangan daw hindi ito humihinto. Continuous. Hindi humihinto. Diba? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang sabi nga sa paksa natin, hanggang sa pagdating ng Panginoong Kristo. So, hanggat hindi dumarating ang Panginoong Kristo, hindi tayo hihinto sa paglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Hindi pwedeng naglilingkod ka ngayon, tapos i-stop muna. Saka na lang ako maglilingkod. Diba? Saka na lang. Malakas pa naman ako eh. Diba yan ang delaying tactics ng Diablo? Na, saka na lang ako maglilingkod. Bata pa ako eh. Malakas pa ako. No? Saka na lang. Marami pa namang araw. Hindi naman natin hawak yung ating buhay. Kaya nga, doon sa meaning ng pagtsatsaga, hindi humihinto. Pagka naglilingkod ka, dire-diretso. Hindi ka hihinto hanggang sa pagdating ng Panginoong Kristo. Kasi, kung hihinto tayo at biglang dumating ang Panginoong Kristo, kawawa tayo, di ba? Sayang yung ating mga ipinaglingkod sa Diyos at sa Panginoong Kristo kung hihinto tayo. Baka abutan tayo doon sa pagwawalang bahala, abutan tayo ng Diyos doon sa panlalamig sa pananampalataya. Hindi dapat. Kinakailangan, abutan tayo na gumagawa, naglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Tingnan din natin ito. Nagbigay lang ng isang halimbawa, isang maliit na video lang, no? Na nandoon yung pagtsatsaga, no? Kasi meron siyang hinahanap continuous lang na gumagawa. Tingnan natin. Naghahanap sila ng kayamanan, ano? So makita natin, yung isa, hindi nakapagtiyaga, no? Hinahanap niya yung kayamanan. Sige lang, kung sa panahon natin gumagawa, hukay ng hukay. Pero hindi niya alam, malapit na pala. Nagsawa pa, nainip, huminto. Hindi na siya nagpatuloy na hanapin yung kayamanan. Umalis na. Wala siyang nakuha. Pero yung nagtiyaga, talagang ginawa niya hanggat hindi niya nakukuha yung kayamanan, nagtagumpay siya, nakuha niya. So, ibig sabihin, yun nga, yung hindi ka humihinto para makamit mo yung pinapangarap mong makuha. Sa atin, hindi lang yung kayamanang material ang ating hinahanap. Di ba? Hinahanap natin yung kayamanang pang-espiritual.
yung kamayamanan panglangit. Kaya yung kayamanan ng panlangit, habang tayo'y nabubuhay, gagawin natin yung ating tungkulin sa Panginoon. Tingnan din natin kung kanino rin ikinumpara ni Santiago. Kasi paksa natin, hinango sa aklat ni Santiago. Kung kanino ikinumpara ni Santiago ang matuwid na pagtatyaga na dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Sabi, Santiago 5:7, kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Doon inihalimbawa ni Santiago sa mga magsasaka, no? Sa farmers, yung pagtsatsaga. Di ba? Kasi, di ba ganun naman talaga yung magsasaka? Talagang hinihintay niya yung lalo na nga, nung unang panahon, sahod ulan, ang sabi. Sahod ulan lang. Na wala pang mga patubigan, sahod ulan. Hinihintay niya yon, yung patak ng ulan hanggang sa una't huli. Hinihintay niya. Nandun yung pagtitiyaga. Hindi naiinip. Diba? Doon inihintulad ni Apostol Pablo, ni Santiago, ang pagiging matyaga. Ano rin ang sabi ng ating Panginoong Kristo? Upang mamunga tayo ng sagana. What does the Lord Jesus say? So that we bear abundant fruit. Ang sabi? 1:15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yan. So, kailangan nananatili daw dun sa sanga. Nananatili kay Kristo. Siya yung puno ng ubas, kaya tayo naman, tayo yung mga sanga ng puno ng ubas. Kaya kailangan, nandun tayo lahat sa puno ng ubas para tayo ay magbunga. Kung wala tayo doon sa puno ng ubas, hindi tayo magbubunga. Kung hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Diba? So, kinakailangan talaga na nandun tayo sa iglesia ng Diyos na pinapanguluhan ng ating Panginoong Kristo. Dapat tayong magtiyaga. Ano pa ang dapat nating gawin upang tayo'y makapagtiyaga pa? Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. No? Tibayan natin ang ating loob. Diba? Kasi maraming pagsubok na darating sa ating buhay. Maraming tukso na darating sa ating buhay. Kaya, kasama ng pagtsatsaga, yung lakas tibay ng kalooban, tibayan daw natin yung ating loob. Diba? Kasi maraming ganyan, di ba? Na nandun nga yung pagtsatsaga, pero pagka wala yung tibay ng loob, pinanghinaan ka ng loob, hindi ka na magpapatuloy. Kaya yun ang pinapayo sa atin, samahan yung pagtsatsaga ng tibay ng loob. Sino ang dapat natin tularan sa pagtsatsaga? Ayon din kay Santiago. Meron siyang binigay na halimbawa na kinakailangang tularan natin. Sa talatang 5 sa Gs ng Santiago, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. So, ibinibigay na halimbawa, no? Take my brethren, the prophets. Sino yung mga prophets? Yun daw ang mga dapat tatularan. Yung mga propeta. Noong unang panahon, na dapat natin tularan. Sapagkat alam naman natin kung ano ang naging buhay ng mga propeta noong panahon na yon. No? Para masunod ang kalooban ng Diyos talaga, marami silang tiniis.
Tulad na lang nino. Sino yung ibinigay na halimbawang propeta? Ni Santiago na dapat natin tularan. Sa 11, sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. So alam natin yung kasaysayan ni Job. Ibig sabihin, si Santiago, na lingkod ng Panginoon, talagang alam niya ang kasaysayan ng Biblia. Alam niya kung ano ang mga nangyari sa panahon ng mga propeta. Wala pa ang Panginoong Kristo sa laman. Hindi pa isinusugo sa laman. Nandoon na, alam na, basa na ni Santiago, yun nilalaman ng mga banal na kasulatan sa matandang tipan. Alam niya yung kasaysayan ni Job. Alam niya kung ano yung hirap na dinanas ni Job, na pinapatularan ni Santiago sa atin. Isa lang si Job sa mga propeta na talagang matindi yung kanyang inabot na pagsubok, panunukso ng dyablo, pero lahat ng yan ay kanyang tiniis. Ano ba yung mga tiniis ni Job? Yan, the patience of Job. No? Nakita natin yung sa larawan, nung kamkamin o kunin, no? Nung mga tulisan, yung mga hayupan, lahat ng mga alagang hayop ni Job, na yun, siya ang pinakamayaman sa panahon na yun no? Pinakamayaman siya doon sa kanilang lugar. Pero yung kanyang kayamanan naubos. Dahil ang kayamanan noon doon sa mga hayupan. Marami siyang, kumbaga sa panahon natin, rancho. Talagang marami, libo-libo yung kanyang mga alagang hayop. Pero anong ginawa ng mga tulisan? Ninakaw lahat. Naubos. Ano pa? Anong nangyari? Yung namatay yung kanyang mga anak din No? Yun na sumunod Namatay yung kanyang mga anak. Naubos ang kanyang mga anak. At ang huli, nagkaroon siya ng karamdaman. Nambukol mula sa piyo hanggang sa kanyang talampakan. Nagkaroon siya ng sakit. Malala ang kanyang naging karamdaman. Pero, yun na sinasabi ni Santiago, tularan ninyo si Job kung paanong siya'y nagtiyaga, nagtiis, para mapagtagumpayan yung kanyang pananampalataya. Pinaiiwan na nga sa kanya ng kanyang asawa yung Diyos, di ba? Hayaan mo na ikaw, umalis ka na, iwanan mo na yung Diyos mo. Pero anong sinabi ni Job? Tatanggap pa tayo ng mabuti sa Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Purihin ang Panginoon. Nandun, sa kabila ng mga raming pagsubok na dumating sa kanya, patuloy pa rin niyang pinupuri ang Diyos. No? Ganyan ang kanyang ginawa. Kapag dumating din sa atin ang maraming pagsubok at nagtiyaga tayo, ano ang gagawin ng Panginoon sa atin? When many trials come to us and we persevere, what will the Lord do to us? Ito pala yung nung pagkayari ni Job, bumalik na yung kayamanan niya. Naging maayos na yung kanyang kalagayan. Ano? Yung nagkaroon na ulit siya ng mga anak, mas magaganda kaysa dati. Dumoble din yung kanyang kabuhayan. Ganun yung pagpapala ng Panginoon. Doon sa kanyang pagtitiyaga. Pinalitan lahat ng Panginoon. Ano parang sabi sa Revelation 3:10, kapag dumating sa atin ang mga maraming pagsubok, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga. Iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Tinupad natin yung utos ng Diyos. Nagtiyaga tayo. Dumating ang maraming pagsubok sa buhay na natili tayong matibay sa ating pananampalataya. Ang pangako ng Diyos, dumating man yan, tutulungan tayo ng Panginoon. Iingatan naman kita. Di ba? Pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan.
Sino iingatan? Kung tinupad daw yung utos. So lahat ng followers, lahat ng mga tumupad ng utos ng Panginoon na nagtiyaga, yun ang kanyang iingatan. Dumating man ang maraming pagsubok sa buhay nito. Andun ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? At ang pagtitiyaga hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. At paano rin ba tayo makapagtitiyaga hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo? Madaling sabihin, nagtitiyaga tayo eh. Pero yung mga paraan, paano nga ba yung mga paraan para tayo ay makapagtiyaga hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo? Tingnan natin ang ilang mga halimbawa, no? Para tayo ay makapagtiyaga. Una, magtiwala sa Diyos at magkaroon ng matibay na pananampalataya. Trust God and have strong faith. Sa bawat pagsubok at paghihirap, kailangan nating magtiwala na ang Diyos ay tapat at siya ay hindi magpapabaya sa atin. Ayon sa Hebreo 10:23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. So magtiwala tayo sa Diyos. Ingatan nating matibay yung ating pagkakilala sa Diyos. Tulad ng ating Bible study, kilala natin kung sino yung Diyos na dapat nating sambahin. Di ba? Hindi tayo sumasamba sa hindi nating kilala. Suntok sa hangin yun kapag sumasamba tayo sa hindi nating kilala. Di ba? Tayo sigurado. Sabi nga di ba sa boxing, si Pacquiao, pagka yan sumuntok, talagang gusto niya tumatama. Di ba? Lahat ng boksingero. Talagang sapul yung kanyang kalaban. Ganon din naman pagdating sa ating pananampalataya. Kinakailangan talaga na ating wikang ingatang matibay yung pagkakilala sa ating Panginoon. Sigurado tayo na kilala natin yung ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos at magkaroon ng matibay na pananampalataya. Ano pa? Mananangin at magbasa ng salita ng Diyos. Pray and read God's Word. Prayer and study of God's Word can help us to be strong despite trials. Ang sabi doon sa Matthew 26:41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Di ba? Minsan ganun tayo, di ba? Meron tayong gustong gawin. Pero alam nating labag sa kalooban ng Diyos. Kung minsan nahihila tayo dahil mahina yung ating laman. Pero kapag yung pananampalataya ang ating pinalakas, hindi natin magagawa yung bagay na yon. No? Yung kahinaan ng ating laman, hindi yun ang masusunod. Kundi ang dapat na masunod, yung kalooban ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag tayong magsipasok sa tukso. Yun yung paraan. Pagka nandyan ng dyablo, tinutukso tayo, manalangin lang. Diba? Pinakamabisang paraan ang panalangin para hindi tayo mapasok ng tukso. Ang salita ng Diyos wika ay nagbibigay ng lakas at gabay na magtutulak sa atin upang magpatuloy. Ano pa mga paraan? Magkaroon ng pag-asa at positibong pananaw. Have hope and a positive attitude. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinapaalala sa atin ng Biblia na may darating na mas magandang hinaharap, ang buhay na walang hanggang kasama ang Diyos. Sabi sa Roma 8:18, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Yun lahat ng ating mga tiisin. No? Nagtsatsaga tayo. Nagtitiis tayo sa maraming pagsubok. Nagtitiis tayo kung, hindi naman pagtitiis itong ating ginagawa na kayo ay
tayo ay 2 oras na nakaupo sa upuan, nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi naman pagtitiis yun eh. No? Yun ay isang kapurihan sa Panginoon. Yun ay isang malaking biyaya sa atin sapagkat nakaririnig tayo ng salita ng Diyos na siya nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ano yung mga pagtitiis natin? Yung maraming mga hindi tamang bagay na dapat mong gawin, gusto ng katawan mo, pero yun ang, kung ang mananaig ang iyong pananampalataya, kahit gustong-gusto mo yung isang bagay, hindi mo gagawin. Kasi alam mong ipagkakasala mo. Diba? Maraming gawain na gusto tayo, itong ating laman, maraming gustong gawin yan eh. Na kuminsan, lumalabag naman sa kalooban ng Diyos. Pagtitiisan natin yung isang bagay na yon. Diba? Kung sa panahon na ito, masarap yatang maglibot kasarap mag-outing sarap kung saan pumunta ano? Pinagtitiisan natin yon, hindi natin gagawin yung mga bagay na yon sapagkat meron tayong tungkulin sa Diyos na hindi natin pababayaan yung ating pagkakatipon, yung araw ng pagsamba. Diba? Gawin natin habang tayo may lakas, habang tayo may buhay. Gawin natin. No? At maliwanag naman ang sabi, hindi raw karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kung ikukumpara yung ating pagtitiis na ginawa ng mga unang mga propeta, mga apostol, lahat din naman na yun, hindi maitutumbas doon sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ano yung kaluwalhatiang mahayag sa atin? Yun yung tunay na buhay. Everlasting life sa langit. Kaya mo bang tumbasan yon? Hindi. Hindi natin kayang tumbasan ng anumang bagay. Anumang hirap ang dinanas natin sa lupang ito, merong kapalit yun. Hindi natin kayang tumbasan ng anumang bagay yung ipagkakaloob ng Diyos sapagkat yun ang tunay na buhay. Yun ang buhay na walang hanggan. Ano pa? Continue to serve God and neighbor. Magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Isang paraan ng pagtitiyaga ay ang pagiging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Ang sabi sa Galatia 6:9, huwag tayong manglupaypay sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, doon nga sa sulat ni Santiago, sa ating paksa, doon itinulad sa magsasaka. Kapag ka ba ang isang magsasaka, nagsawa, kung siya nagtanim ng halaman, no? Pagkatapos ng maitanim niya, pinabayaan na niya. Hindi na niya diniligan. Hindi na niya nilagyan ng pataba. Hindi na niya dinamuhan. Hindi na niya inalagaan. Ano kaya mangyayari? Meron kaya siyang aanihin? Iniwan na niya? Wala nang aanihin. Diba? Kaya doon inihalimbawa lagi sa magsasaka na talagang kung sa panahon natin sa pananampalataya, naghahasik tayo eh. Ang hinahasik natin, yung mabuting gawa. Diba? Yung bunga ng ating pananampalataya, yun ang ating inihahasik. Lalo na sa iglesia, mabubuting gawa. Kaya nga ang sabi, mag-aani tayo sa tamang panahon. Naaanihin natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ano pa ang sabi? Pagsunod sa kalooban ng Diyos, following God's will, constant obedience to God's commandments is a form of perseverance. Diba? Sa unang Pedro 1:13-15, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Nagaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo nasa kawalang kaalaman.
Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. No? Since the one who called you is holy, be holy in all you do. Yun ang dapat na makita sa atin. Nagpapakabanal tayo sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Tayo mga anak daw na matalimahin, sumusunod, obedient children. Yun ang dapat na makita sa atin para patuloy na maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Ano pa? Sa magkaroon tayo wika ng matibay na pananampalataya. Have strong faith. Ang pagiging matibay sa pananampalataya ay isang malaking tulong upang magpatuloy sa pagtitiyaga. Ayon sa Hebreo 10:24-25, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, sa tungkulin natin, bagay ko ngayon, pagkakatipon, talagang hindi natin dapat na pagsawaan. Diba? Patuloy nating gampanan yung ating tungkulin sa Panginoon upang maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Pagiging matatag, kung dumarating ang mga pagsubok, no? Pagtitiisan din natin yan, yung mga pagsubok na darating sa ating buhay. Be firm in accepting the test. The Christian life is full of trials, but God teaches us to be strong in faith. Anong sabi sa Santiago 1:12? Mapapalad ang taong matiyaga sa pagsubok, sapagkat pagkatapos niyang mapagtagumpayan ito, ay tatanggap siya ng putong ng buhay. Ang pagsubok ay may layunin upang mapalakas tayo, at ang pagtitiyaga ay nagdudulot ng espiritual na pag-unlad. So, kinakailangan nating magtiyaga. Diba? Dumarating mga pagsubok, magtiyaga tayo. Pagtiisan natin yung mga trials na dumarating sa ating buhay. Unang-una na nga na sinabi, kinakailangan yung panalangin. Ngayon, bakit dapat tayong magtiyaga? Bakit nga ba dapat tayong magtiyaga? Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Ang pagtitiyaga ay isang anyo ng paghahanda para sa pagbabalik ni Kristo bilang mga Kristiyano. Tinawag tayo na maging handa at magbantay. Sa Mateo 25:13, sinabi ni Jesus, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang pagtitiyaga ay nagsisilbing paraan upang maging handa sa kanyang pagdating na maaari nating matanggap ang kanyang kaligtasan at gantimpala. So, keep watch and pray. No? Magbantay tayo sapagkat alam daw natin na malapit na ang araw. Malapit na ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Bantayan natin yung ating pananampalataya, baka pamaya, di ba sabi sa banal na kasulatan, matandang tipan, di ako nagkakamali, baka akala mo nakatayo ka pa. Bagsak ka na pala. Buwal ka na pala. Di ba? Kaya, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, magbantay tayo. Bantayan natin yung ating sarili, bantayan natin yung ating pananampalataya, baka hindi nating alam na unti-unti na palang humihina yung ating pananampalataya dahil sa hindi pagganap ng ating tungkulin sa Panginoon. Para tayo ay maging malakas, nakatitiyak, na nakatayo pa sa Panginoon, gawin natin yung ating tungkulin sa Panginoon. Isa ito
Araw ng pagsamba, araw ng pagkakatipon, huwag nating pababayaan. No? Yun ang kalaban kasi natin, sarili natin, di ba? Yung pagwawalang bahala, yun ang nakalulungkot. Yun ang nakalulungkot. Pagwawalang bahala ng isang kapatid sa kanyang tungkuling tinanggap sa Diyos. Maaring nandun sa pag-iisip ng tao, saka na lang, malakas pa ako eh. Di ba? O na sasamahan, nadadaig. Ang sabi nga doon sa yung mga nahulog, doon sa nahulog sa dawagan, nahulog doon sa yung mga binhi na nahulog sa daan. Ano ang nangyayari sa kanila? May mga uminis daw eh. Ininis na maraming mga pagsusumakit sa bagay na pangsanlibutan. Di ba? Bakit ang tao kuminsan nakalilimot sa Diyos? Hindi nakapagtiyatsaga, hindi nakapagtitiis, nadadaig nga ng maraming kayamanan ng sanlibutan. Yan ang inaalok ng dyablo. Hindi ba inalok ng dyablo kay Jesus sa ating Panginoon Kristo? Nakikita mo yan? Lahat ng kayamanan na yan, akin yan. Ibibigay ko sa iyo. Magpatira pa ka lang sa akin. Sambahin mo lang ako. Oh. Eh, tao, ganun. Pagka nagkaroon, kuminsan nalilimutan ng Diyos. Dahil sa naging sobrang busy, maraming naging kaabalahan, pang material na bagay, mas inuna yung bagay na material, saka na lang yan Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi pwedeng maglingkod ang tao sa dalawang Panginoon, sapagkat yung isa'y kanyang tatangkilikin, yung isa'y kanyang iiwan. Ano ang ginagawa ng iba, ng mga tao sa sanlibutan? Iiwanan ng Diyos para lang lalo pang umunlad sa buhay. Nakakalimutan ang Diyos. Eh hindi yun ang nararapat na gawin. Ngayon, ano ang ating aanihin sa ating pagtitiyaga? Kung tayo magtiyaga, nagtiis tayo, nanatili tayo sa ating pananampalataya, ano raw ang ating aanihin sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at nandi pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Buhay na walang hanggan ang siyang ipagkakalob. Kanino? Doon daw sa mga nagsipagtiyaga. Kaya yung buhay na walang hanggan, yun ang pagkakalooban ng Diyos, yung mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa at hinanap yung kaluwalhatian at puri. Yung paglilingkod sa Panginoon. Patuloy na naglingkod sa Diyos, mayroong buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi nga magtsatsaga, wala. Di ba may kasabihan? Hindi ka nagtsaga, walang nilaga. Sa pananampalataya, ganun din. Kailangan natin magtyaga, ang kapalit equals eternal life, everlasting life, buhay na walang hanggan sa ating pagtsatsaga. Kaya, ang pagtsatsaga hanggang sa pagdating ng Panginoon ay nangangailangan ng patuloy, ng matibay na pananampalataya, pag-asa, at pagsunod sa Diyos. Ang buhay natin, hindi laging madali. Maraming trials, maraming pagsubok sa buhay, pero kinakailangan talaga na itiwala natin sa Diyos. Biblical naman sinasabi, di ba? Itiwala ninyo sa Diyos yung lahat ng inyong mga lakad. Tumiwala tayo sa Diyos at tayo'y kanyang tutulungan. Pero alam natin, kung sino ang tutulungan ng Panginoon, ang sabi sa binasa natin doon sa Revelation, yung mga tumupad ng kanyang utos. Yun ang kanyang tutulungan.
Di ba? Yun ang kanyang patuloy na kakalingain, tutulungan para malagpasan ang lahat ng mga pagsubok, tukso na darating sa kanyang buhay. Kaya tayo, mga kapatid, patuloy nawa na tumatag sa ating pananampalataya. No? Patuloy na tayo nagtitiis, nagtitiyaga sa lahat ng ating lakad sa buhay nito, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Magtiyaga tayo na maingatan natin yung ating pananampalataya upang makamit natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand de Lorido, para sa mensahe. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay awit ng awit panalangin, number 59. At pangunahan po tayo sa panalangin ng ating mahal na kapatid, Sister Shaira May Yusonggay.